ibang balita, umabot na sa mahigit 112 million pesos ang nakuhang pera mula po sa mga binuksang vault sa ni-raid na BPO company sa Bagak, Bataan. May paliwanag naman dito ang pamunuan ng kumpanya. Balitang hatid ni Salima Refran. Break open 12 of 14 safety vault inside the premises and to seize... Sa bisa ng break open order ng korte, pinagbubuksan ng 12 money vault sa sinalakay na BPO na Central 1 Bataan sa Bagak, Bataan. Ang mga hindi mabuksan ng access code ng kumpanya, binaklas ng Bureau of Fire Protection gamit ang portable spreader at iba pang equipment. Bulto-bultong pera ang nakita. Ang iba, nakabungkos na tigi 1 milyong piso at nakaplastic pa. May nakita ring mga US dollars at ibang currency. Nagpapatuloy yung inventory ng CIDG dito sa isa sa mga binuksang vault sa Central 1 Bataan. Bukod dun sa pagbibilang sa pera, ay nakakuha din sila ng mga dokumento na isa sa ilalim sa pagsusuri ng mga otoridad. Sinaksihan ang mga ito ng mga kinatawan ng PAOK, CIDG, AMLAC, maging mga taga-barangay at mga taga-Central 1 Bataan. Umabot sa mahigit 112 million pesos at 170,000 US dollars o abot sa halos 10 milyong piso ang nakuha sa 12 vault. Hindi pa kasama rito ang pera sa iba pang currency tulad ng Malaysian ringgit at Singapore dollar. 2 vault ang nauna ng binuksan ng i-raid ng BPO noong Oktubre na naglalaman naman na mahigit 30 milyong piso. Yung pera, operations po ito. It's a big company employing 1,600 employees. So, this money used for operations, for salary, for payment ng mga various suppliers, etc. We are here cooperating with the authorities. We are not hiding anything. Matatanda ang ni-raid ng mga otoridad ng BPO noong October 31 dahil sa mga sumbong na sangkot ito sa back-end operations sa mga illegal gaming at gambling platforms sa ibang bansa. Ayon sa PAOK, wala raw kaukulang permit mula sa PAGCOR ang BPO. Pinabulaanan naman ito ng pamunuan ng Central 1 Bataan. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.